Nako mga kapatid, ano kaya ang magiging reaksyon ng China rito sa balitang to, no? Dahil ayon sa report mga kapatid, may posibilidad na magkaroon ng ikalawang typhoon missile, no, dito sa Pilipinas, at yan ay wini-welcome syempre ng ating AFP. Sabi nga nila, the more the merrier mga tol. Pero naaalala ninyo kung ang isang typhoon missile mga kapatid ay katakot-takot na pag-alma ng China ang natanggap ng Pilipinas, ano pa kaya kung gagawing dalawa? Nako, panoorin natin tong report na to mula rito sa PTV Philippines mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Syempre mga tol, kailangan nating palakasin ang depensa ng ating soberanya mga tol. Lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea mga kapatid, no? Dahil meron na namang mga bagong report ngayon at namataan na ang China vessels o mga Chinese ships mga tol ay sinusundan yung mga barko natin mga tol. So eto, panoorin na natin to mga kapatid. The more, the merrier. Ito ang naging tugon ng Armed Forces of the Philippines sa ulat na posibleng magpadala ng mga pang-typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sana totoo, no? Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na posibleng mag-deploy ang US Indo-Pacific Command ng isa pang typhoon missile system sa Pilipinas. Nako, naabangan ko ng mga tol kung ano magiging reaction dito ni Mauning at saka ni nung mga, ano ba pangalan nito, mga spokesperson nila, Lian Jian, Guo Jiakun. Kabisado ko na nga yung mga pangalan ng mga, ng mga Chinese Foreign Ministry nila eh. Wala pang kumpirmasyon dito ang AFP, pero kung magkataon, magiging ikalawang typhoon missile system ito sa bansa. This is a welcome development for the Armed Forces of the Philippines. As we can say, that is the more the merrier. No? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. Siyempre. So tinatanggap po natin to willingly. Noong nakaraang taon, dumating sa bansa ang unang typhoon missile system na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Dati na itong inalmahan ng China, kung saan umapela pa silang alisin na ito. Diba? Isa pa lang yan mga tol Umapila sila na alisin yan, gumagawa sila ng mga kwento na may commitment daw ang Pilipinas na alisin yan, hindi daw sumusunod ang Pilipinas sa ating ipinangako. Kung ano-ano mga tol ang sinasabi nila. Para lang sa iisang typhoon missile mga tol what if kaya kung magiging dalawa na nga yan? Ano na naman kaya ang magiging reaksyon nila mga tol? Ano kaya ang katakot-takot na naman na pag-alma ang gagawin nila mga tol? Pero para sa AFP, pagkakataon nito para palakasin pa ang kapabilidad ng kanilang hanay, lalo't isa ito sa mga kagamitan na planong bilhin ng Pilipinas. Yun nga di ba? Kaya kailangan talaga natin pag-ensayuhan, masterin kung paano i-mobilize to, kung paano gamitin etong assets na to. Lalong-lalo na kasi mga kapatid, plano natin bumili ng sarili nating ganito, di ba? The defense posture of the Republic of the Philippines is not designed against any other country. It is an action of a sovereign state. In the region, we have been abiding by the rules-based international order. At saka isa pa, wala naman din talagang karapatan ng kahit na sino mang bansa Not just China mga tol kahit na sinong bansa. Walang karapatan pakialaman kung anong klaseng development ang ginagawa ng ibang mga bansa mga tol, di ba? Like for example sa atin, wala tayong pakialam mga kapatid kung gumagawa ang China ng nuclear-powered na submarine nila, aircraft carrier nila, o kaya meron silang mga nuclear arsenal doon sa kanila. Wala tayong pakialam doon. Bansa nila yun Ganon din sa iba, sa Taiwan, sa Vietnam, sa Malaysia, kahit saang bansa mga tol, hindi natin pinapakialaman kasi bilang sovereign state nila, di ba, karapatan nilang palakasin yung depensa nila. Ang nakakapagtaka mga kapatid, tayo bilang isang bansa mga tol, may sariling watawats at soberanya, tila baga pinipigilan tayo ng isang bansang sobrang laki na nga mga tol, sobrang higante na nga, sila pa may pinakamalaking naval forces sa buong mundo, pero magkakaroon lang tayo rito ng typhoon missile, iisang piraso mga tol, inaalmahan nila ng sobra-sobra samantalang napakarami nilang nuclear weapon. Diba? Isipin mo yun, isang pirasong typhoon missile mga tol, inaalmahan nila samantalang develop sila ng mga nuclear weapon nila. Diba?
Napakalaking bansa nila, higante sila. Gatuldok nga lang tayo sa kanila mga tol eh. O eto, malamang asahan na natin. Kung sakasakaling matuloy itong another deployment ng panibagong Typhoon missile dito sa Pilipinas mga tol, ang tabayanan ninyo sasabihin itong China. Other countries, especially the Chinese Communist Party, has not been abiding by international law. They have been disrupting the region. Nagkataon namang bibisita sa unang pagkakataon ngayong linggo sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth. Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating allied for a long time ng US that yung commitment nga nila is ironclad. Yeah. Samantala, sa usapin ng West Philippine Sea, suportado ng AFP ang pagtawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa 10-dash line ng China sa buong South China Sea bilang kasinungalingan. Bigyan natin yan ng reaction video mga tol sa ibang pagkakataon. No? Ihiwalay natin yan. No? Magandang topic yan mga tol. Banat din ng AFP. It is a joke. Kasi 'di ba dati nagkaroon ng issue yung pagtawag natin sa West Philippine Sea, 'di ba? Ang sabi ni tawag dito Representative Rodante Marcoleta, there's no such thing as West Philippine Sea dahil hindi pa naman ito nakarehistro sa international o official na nakaregister mga tol sa world map, 'di ba? Which is true naman, no? Hindi naman natin tinututulan 'yon mga tol. Pero etong 10-dash line ng China mga tol. Ang tanong, nakarehistro ba sila sa world map? Nakalagay ba sa world map yung 10-dash line nila mga kapatid bilang kanilang teritoryo? No, 'yun ang ating aalamin sa susunod na pagkakataon. Pag-usapan natin 'yon na tinawag ni Secretary Gibo Teodoro bilang isang malaking kalokohan. Etong 10-dash line ng China. Joke designed merely for entertainment purposes. Balikan natin ulit 'yun. Ng AFP ang pagtawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa 10-dash line ng China sa buong South China Sea bilang kasinungalingan. Banat din ng AFP. It is a joke designed merely for entertainment purposes. It is a joke designed for merely entertainment purposes only. For entertainment purposes lang pala yung 10-dash line eh. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Laughing stock ng maraming bansa mga tol yung 10-dash line. Dati 9-dash line lang eh. Sabi ng China, teka, ba't 9-dash line lang? May butal. Sarado na natin 10-dash line. O, di ginawa nilang 10-dash line. Ang galing eh no, kung anong matripan nilang number eh. Gagawin na lang nila basta-basta nang wala man lang eh. Kinukonsultang kung ano-ano mga bansa eh. Tayo mga tol, nagkakaroon pa tayo ng problema rito. Hindi. Tinatawag nating West Philippines yan, pero tayo lang ang tumatawag niyan. Yung ibang bansa, di naman kinikilala yan. Di naman nakarehistro yan sa International Hydrographic Map, di ba? Di ba? May mga ganong-ganong issue sa atin. China, wala. Chill lang sila. 9-dash line, gawin mo 10-dash line. Sa susunod, pag naisipan nila, hindi, sige, gawin na lang natin 11-dash line. Kung anong maisipan nila, mga tol, ginagawa nila, no, na wala man lang silang pinagtatalunan. Teka, kailangan ata nating iparehistro muna to sa sa international map o kaya world map. No? Wala na silang pagtatalo-talong ganun. Nakakalungkot dito sa atin, may pagtatalo-talo pa tayo, mga tol eh. Take it as a joke. Take it as a joke. No, eto mga kapatid, eto, panibagong balita naman ulit no sa West Philippine Sea. Sabi rito sa report sa GMA mga tol, muling naglatag ang China ng floating barriers sa Baho de Masinloc. Meaning mga tol, binakuran nila ang Baho de Masinloc, no? Binakuran nila 'yan ng mga floating barriers. Hindi kasi makakatawid ang mga bangka doon eh. Kasi may mga net din sa ilalim 'yon mga tol na pwedeng sumabit yung kanilang mga motor. Kaya parang bakod na rin yun na ginawa ng China dito sa Baho de Masinloc. Panoorin natin tong report na to mula sa GMA. Naglatag ng mga floating barrier ang China sa Baho de Masinloc ayon sa Philippine Coast Guard. Batay sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng PCG na ginagawa ito ng China tuwing dumarami ang bangka at barko ng Pilipinas sa lugar. Layon daw nito Binabakura na agad nila, no? Talagang feelings na feelings sila eh. Pag-aari namin to. Tigilang pumasok doon ang PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga mangingisdang Pilipino kahit pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Kulit no, pasok sa bakuran natin mga tol, pasok sa Exclusive Economic Zone natin pero binabakuran nila. No, feeling na feeling talaga eh.
Ilang beses nang naglatag ng mga floating barrier ang China roon na kalaunay inaalis din ng Pilipinas. Pilipinas ang umaalis mga tol. Patigasan na lang talaga yan. Basta wag lang hahantong sa gera, no? Okay na yun. Pero patigasan na lang talaga yan mga tol. Kailangan natin ipaglaban kung ano yung sa atin. Kailangan natin ipursu kasi meron tayong 2016 arbitral ruling. Mga tol, legal yun. Diba? Legal yun. Ang illegal yung walang pinangahawakan dokumento. Kahit sa ang korte mo padalhin mga tol, matatalo sila dyan. Ang problema, binabraso nila tayo. Takutan lang ang gusto nilang gawin. Wala na silang pakialam sa legitimacy. Wala na silang pakialam kung legal ba ginagawa nila o hindi. Basta pinapaniwalaan nila yung kalokohan at kasinungalingan nila. Mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin tungkol sa posibilidad na magkaroon ng ikalawang Typhoon missile, mga kapatid, dito sa Pilipinas? Ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!